Sup mga kabady? Kamusta kayo? At ako'y okay naman. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga upload. At panibagong araw, panibagong react tayo dito mga kabady sa nakadalaw kasi ako sa live kagabi ni Kuya Federico Santos na isang kalingap reactor din na nakiusap siya na baka pwede ko daw ma-reactionan ng kung ano man yung maging opinion ko dito. Kaya mga kabady, wag na natin patagalin to kasi dahil to sa may ebidensya sila na nakuha na kung saan may ginagamit na naman silang tao na susuhulan para atakihin at sisirain na naman ang mga kalingap. Kaya wag na natin patagalin mga kabady. Kaya tara, let's go! Vlog, pakian naman to, paki-reaksyonan mo. Pakilang ha kung may pagkakataon ka. Ayan o. Ang gusto ni eto, parinig ko si Piljan ha, para may para may idea ka. Piljan, pakinggan mabuti ha. Kasi kasanggatan namin kasi ni-repair ka pa ni Maring Susan kay Kuya Bal. At narinig ko naman kay Kuya Bal na nagpaalam ka sa kanya na magre-reaction sa Kalingap. Yun. Pero pasensya na, medyo busy kasi ako, hindi talaga ako nakaka-shoutout. Kahit magkita tayo sa ibang pasensya na magre-reaction sa Kalingap. Yun. Pero pasensya na, medyo busy kasi ako, hindi talaga ako nakaka-shoutout. Kahit magkita tayo sa ibang pasensya na. Kasi nga nahihirapan ako tumumukan late ka. Ito, may paparinig ako sa field dyan at sana ma-reactionan mo to. Ayan naman. Day, bago tayo mag-continue mga kabady, alam ko may mga idea na kayo dito at nakita ko sa live ni Ate Marilyn Pablo na reactionan niya na din dito eh. So hindi na din siguro bago sa inyo yung marireactionan ko dito batay sa mga kumakalat ngayon na gagamit ng pera para suhulan yung isang tao para siraan yung kalingap. Kaya continue natin mga kabady. Ito, may paparinig ako sa field dyan at sana ma-reactionan mo to. Ayan naman. Kaya na i-report niya kaya. Sana po, maliwayway na pinanood ko din yun sa Fernie Bayan. As masuportahan natin, di ba? Magkakabaga ng mga kaibigan para sa kung gusto yung talaga nila. Pinanood ko si Sir William, kasi makalit ang bagan kung talagang mag-aisa yung antay na panunuhan ni Fernie Bayan. Di ba? May report niyo ang ginagawa ng community na yan. Kapata kasi future mga kapitana dito eh. Alis eh. Kita nyo? Field dyan. Pumasok ka ng mula rin. Okay. So, against doon sa napakinggan natin mga kabady, hindi ko lang sure kung sino yung pangalan ng nasa boses na yan. So, dahil nakiusap si Kuya Federico Santos na magbigay ako ng reaction ko dito, ako ay magbibigay lang din ng reaction galing sa sarili kong opinion at sarili ko ding reaction, kumbaga. So, sa pagkakarinig ko at sa pagkakaintindi ko, si Attorney Libayan, abogado mismo, ang gagamitin na nila pang fronting ngayon or susuhulan para may aatake kay Kuya Bal at sa community ng Kalingap. Ito kasi yun mga kabady. Ayon sa napapanood ko sa live nila Kuya Federico nga, na kung saan yung una nilang ginamit si Dr. Lab, tapos napunta kay Kapeso. So ngayon, ang nangyayari is hindi tumalab ang plano nila na kung saan sa sitwasyon ngayon, yung mga tao na ginamit nila na kumalaban sa Kalingap, may mga kaso na. So, ibig sabihin, ginagamit nila ang power ng pera para lang makasira ng kapwa nila. Ang tanong, hindi umubra kay Kapeso? Kaya gagamit kayo ngayon ng abogado? Diyan pa lang kay Kapeso, kay Dr. Lab, kay Red Zane, at sa ibang mga antay dyan. Nagkakaisa sila para siraan ang Kalingap. Ang tanong, successful ba sila? Kahit gamitin pa nila lahat ng ipon nilang pera para isuhol sa mga tao para lang maatake yung Kalingap, isa na lang masasabi ko, nagsasayang lang kayo ng pera at oras nyo. Lalong-lalo na, kahit anong atake nyo dyan sa mag-ama at sa foundation nila, may mga papeles sila na kung saan nasa legal sila. Lisensyado kung ano yung meron sa kanila. Ang mahirap lang dyan kung wala silang lisensyado or permit sa kung ano yung pagcha-charity nila. Pero imagine niyo sa ilang taon na ganyan yung ginagawa ng Kalingap. Ngayon pa kayo papasok para siraan yung Kalingap. At dyan pa lang kay Kapeso, kay Dr. Love, kay Red Zane, at lahat ng mga reactor na nang babalahura kay Kalingap Rab, tsaka kay Kuya Val,
may mga aksyon nang ginawa ang mag-ama sa mga taong yan. Ngayon, ano yung nangyari? Sila-sila na ngayon naglantaran, sila-sila na din ngayon yung naglalaglagan. Katulad sa ginawa kay Kapeso. Si Kapeso, kuda ng kuda, banat ng banat. Sinusunod kung ano yung sinasabi ng mga supporters niya, mga lipores nila. Na sige, banatan mo yan, nandito lang kami sa likod mo, ganito, ganyan. Ano ang naging resulta? Si Kapeso, yung nasa fronty, at si Kapeso ang nakakasuhan, hindi yung mga taong nasa baba niya, na kung saan sila yung nagpupush na para ituloy ni Kapeso yung paninira niya or ni Dr. Love at saka ni Red Zane. Ngayon, dyan kayong mapapaisip sa mga tao na napakadesperado pagdating sa Kalingap at hindi ay tanggap kung anong meron sa Kalingap, pilit sila na naghahanap ng isang tao na magagamit para lang matupok ang ginagawa ng mga Kalingap sa mga tao sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi ako magkakamali mga kabady, yung gusto nilang pag-ambagan ngayon ng pera para siraan yung Kalingap is isang abogado. So ngayon, yung mga tao dito sa likod nila nagpupush sa kanila na magbabayad sila doon sa tao na gagamitin nila. Ang point lang dyan is yung magiging resulta sa bandang huli. May mga ebidensya ba sila na para ipursige nila at ipush? Dito na naman sa pursige tsaka sa push. Nalala ko si Asa. Sila yung nagpupursige. Kung sa Bisaya ba, push. Pambihirang taong yun. So, yun, yung magiging problema lang dyan mga kabady, yung mga tao na mag-aambagan para lang masira ang Kalingap na wala naman silang pruweba na kung saan may mga aksyon na din si Kuya Rabal sa mga pangyayari, sa mga nakaraan na sinuhulan nila, hindi sila nagwagi. So ngayon, kung gagamitin nila si Atty. Libayan, na sa kanya na yun, kung susundin niya talaga yung mga sinasabi ng mga nasa likod niya. Pero, hindi malabo mga kabady na kapag yan matuloy, panigurado, yung nasa fronty na naman dito si Atty. Libayan. At kapag may mga ebidensya na naman si Kuya Val para kasuhan yan at wala naman silang patunay sa kung ano yung binibitawan nila sa Kalingap, may tendency na yung masusunod na makakasuhan si Atty. Libayan. At may chance pa yan, matatanggalan ng lisensya sa pagiging abogado niya. Kaya think wisely, Atty. Libayan. Yung mga tao nandyan sa'yo ngayon, hindi yan permanente, lahat yan dyan temporary. Sana huwag ka magpasilaw sa pera. Porket against ka din sa Kalingap. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa Kalingap, pero wag mo lang pasukin kung ano yung offer nila na may kabayaran sa bandang huli. Ikaw ang magsasuffer, hindi sila. Kasi ikaw yung nasa fronty dito, pangalan mo ang gagamitin dito para lang atakihin yung Kalingap. Sana bilang abogado ka, alam mo kung ano yung tama sa mali. At sana, kung gagawin mo man yan, pag-isipan mo ng mabuti. Yung mga tao na andyan ngayon sa likod mo, na para mag-recom ng pera, para lang ibayad sa'yo, para patuloy na atakihin at sisiraan yung Kalingap, trust me, hindi nyo maipapanalong paninira sa Kalingap. Kahit ano pang paninira ninyo. Hindi bulag yung mga tao na totoong nakakita kung ano yung kabutihan ng mag-ama na yan. Lalo na, puro lang naman kabutihan yung hinahangad nila sa kapwa nila. Pero kung yan yung ihahakbang mo, masasabi ko lang sa'yo, pag-isipan mo ng maigi. Huwag ka sana magpasilaw sa pera na ino-offer nila para lang maging fronty ka nila para sa Kalingap. Continue natin mga kabady. Ipatulfo yun, natandaan ko yan. Si Tita Susan Vergara, ni Miss Angelique Boyat, ang intindi ko sa sinasabi ni Joel sa Sedo Kuya Peds, pag once na pagkontrahin at sitahin ni Atty. Libayan si Kuya Bal, babayaran nila paraan ng GCash or any other remittance para mabigyan financial support. Yun, di susunod. Ayun, narinig yung mga kabady. Balikan nyo natin. Pag once na pagkontrahin at sitahin ni Atty. Libayan si Kuya Bal, babayaran nila paraan ng GCash or any other remittance para mabigyan financial support. Yun, di susunod. Ang tanong, hanggang kailan sila magpapalabas ng pera sa walang kasiguraduhan na maipanalo kung ano yung ibabalak nila sa Kalingap? Di ba yan yung ginawa nyo kay Kapeso? Nung time na kinasuhan na siya ni Kuya Val? Ang dami niyong palipad, hindi lang palipad, di ba? Nagbigay pa si Joel Salcedo ng 40K kay Kapeso para lang may magamit sa pangkaso.
Ang tanong, ano yung nangyari kay Kapeso ngayon? Di ba? Kinakalaban na din niya kayo? Kinuhanan lang kayo ng pera, nag-take advantage lang siya sa inyo para sa pera. Yung pera, madali lang tanggapin yan, pero yung magiging resulta sa bandang huli. Itong mga antay na to, kung may galit kayo sa Kalingap, bakit hindi kayo ang mag-personal attack sa mga tao na ayaw ninyo? Bakit hindi nyo gamitin pang fronty ang personal ninyo at ang pangalan ninyo kaysa nagagamit pa kayo sa ibang tao na kung saan yung galit nyo sa Kalingap, kinakalat nyo na mamahamak pa kayo ng kapwa nyo. Ngayon gusto nyo gamitin yung abogado? Nag-iisip ba kayo? Ilang tao na ang sinamahan ninyo para lang makiisa kayo, para lang mag-full force kayo dyan sa Kalingap para siraan. Ano yung naging ending? Nanaig ba ang kasamaan sa kabutihan? Hindi, di ba? Tapos ngayon, gagamit kayo ng abogado? Napakadesperado ng mga antay. Napakadesperado ng mga galawan nyo. Nagagamitin nyo yung pera para lang may ipang-fronty kayong tao. Kung may galit kayo sa Kalingap, bakit hindi kayo mismo ang umaksyon? Kasuhan nyo o ano man yan, hindi yung manggamit kayo ng ibang tao at dalhin pa sa kapahamakan, nagsayang na nga kayo ng pera nyo, nilagay nyo pa sa alanganin yung buhay ng tao. Katulad yan kay Kapeso, kay Dr. Love, sa ginagawa nila sa Kalingap nung nandoon kayo. Ngayon, may kaso na sila. Ngayon, asa na kayo? Iniiwan nyo din sila dahil binubulgar na kayo. How much more sa abogado, nagagamitin nyo pang fronty na naman dito. So, continue natin mga kabady. Ulat yan. Isa Angelic Boyer. Ito sa bunga nga mismo ng isang wakwak. Kasama lang anti-Kalingap. Ito, Pilja na. Pakinggan mo ulit. So yung boses na yun, galing pala yun sa isang bilang isang anti-Kalingap din, na wakwak daw eh. Yung sabi niya. At yung ginagamit nila ngayon, parang balak nila, mag-ambagan sila gamit yung GCash tsaka remittance para makabuo sila ng pera para lang may magamit silang tao na aatake at ikakabagsak ng Kalingap. Alam nyo kasi, once na magkaso-kaso yan, hindi yan agad-agad talaga na pag-file mo ng kaso, case agad yan. Marami pang investigasyon yan. Titingin pa yan yung mga nila, kung ano yung record ng tao na yan sa barangay nila, kung marami bang negative na nasasabi o positive. Pero yung sabihin ninyo, nagagamit kayo ng tao at pag-ambagan ninyo, katulad yan ang sinabi ko, bakit hindi na lang kayo ang makiharap sa mag-ama? Kayo ang magkaso, kayo ang maging fronty dyan. Huwag din nyo na kailangan gumamit ng ibang tao para lang masira yung Kalingap. Lalo na abogado yung gagamitin nyo. Dahil hindi kayo nanalo na ginamit nyo yung mga dating Kalingap member at naging beneficiary nila. Ngayon, nag-iisip kayo, natitrigger kayo lalo dahil hindi kayo nanalo doon, kaya abogado yung gagamitin nyo. Isa lang yung masasabi ko dyan ulit mga kabady. Hindi porket abogado yung gagamitin nila, nakakasigurado na agad sila na mananalo sila. Hindi porket abogado ang ipang-fronty nila ngayon, malakas na ang magiging kapit nila para may pabagsak ang Kalingap. Hindi sa ganun. Maraming proseso yan. Kaya kailangan, si Joel Salcedo kasi hindi ko to maintindihan, matanda na to eh, pero alam mo yung yung gigil niya sa Kalingap, yung parang hindi ko alam, parang gusto niyang dapaan na lang para hindi na makabangon yung Kalingap, kaya pinapainan ng pera yung ibang tao para lang may pang-fronty. Bakit hindi na lang kayo maging masaya? Bakit hindi na lang kayo mag-move on? Na kahit ano gawin nyo dyan, hindi nyo masisira ang Kalingap. Porket ba't mapera kayo? Ganyan-ganyanin nila yung Kalingap. Wala kayong laban dyan kasi nga, may permit sila. May permit sila sa DSWD, may permit sila sa foundation nila, may permit sila sa VSM Coffee nila. Sinasabi ko sa inyo, nagsasayang lang kayo ng pera at oras nyo at sinisira nyo lang din mismo yung sarili ninyo sa mga taong nakakaalam kung anong pinagagawa ninyo. Tapos ano naman mangyayari kapag dumating sa point na sinunod ni Atty. Libayan yung ginawa ninyo at nagkaso na naman sila, sino yung nasa dito? Sino yung mag-uumpugan dito? Kalingap, tsaka si Atty. Libayan, kayo mga nandyan sa baba. Nakakasigurado ba kayo na hanggang dulo, masasamahan niyo yung tao kapag nandyan na sa sitwasyon na nasa exciting part na sila? Lalo na kapag ilaglag na din kayo ng tao. Alam mo mga kabady nga sa ngayon
Praktikal yung mga tao ngayon pagdating sa pera. Kapag may suhol, pero nakadepende sa tao Kapag may suhol, mabilis silang gumawa ng ganyan dahil nga silaw sa pera. Pero hindi naman lahat. Lahat ng susuhulan mo, kakagat din sa kung ano yung gusto mo. Pero maniwala kayo, kahit abogado yung gagamitin ninyo, hindi nyo matutumba ang kalingap. Pinapakita nyo lang na napakadesperado na ninyo. Yung isayang nyo ng pera nyo sa pangsusuhol para lang may pang-fronty kayo sa kalingap, bakit hindi nyo na lang piliin na makatulong sa mga kababayan or kapwa ninyo? Kesa na magsayang kayo ng pera dyan. Pag once na sinunod ni Atty. Libayan yan, sino yung malalagay sa alanganin dyan? Na kapag pinatulan niya ng mag-ama, may tendency yan na matatanggalan pa ng lisensya yung pagkaabogado niya. Iniisip kasi ng mga nasa likod na to, yung makaganti lang sa kalingap Pero hindi nila iniisip yung kapakanan ng tao na ginagamit nila. Ako, hindi ko talaga totally kilala si Atty. Libayan o hindi ko siya napapanood. O kahit sila Joel Salcedo, hindi ko napapanood yan So batay lang dito sa pakiusap ni Kuya Federico Santos na magbigay ako ng reaksyon. So ganun na magiging reaksyon ko. Dapat mag-isip-isip muna si Atty. Libayan kung i-deal niya yan na may kabayaran. Yung pera versus sa dignidad niya. Hindi natin kontrolado yung magiging desisyon at kung ano man yung maiisip ni Atty. Libayan dyan. Pero kahit saan nyo dalhin yan, wala naman kayong ebidensya kung gaano kasama ang kalingap na kung saan milyon-milyong mga tao ang nakakita kung gaano yung kabutihan nila na pinapalaganap sa ibang lugar. So much better na lang na mag-move on na lang kayo sa kalingap at tanggapin nyo na lang ng katotohanan na hindi kayo mananalo dyan at wala kayong ipapanalo dyan. Malakas ang kapit at mas malakas yung alas ni Kuya Val, lalo na lisensyado yan sila. Kaya sa mga antay dyan, napilit kumasta ng pera nila para lang masira ang kalingap, itulong nyo na lang sa mga kababayan nyo, nakikita nyo mas nangangailangan ng tulong, kaysa na magbayad kayo sa ibang tao para lang masira yung kalingap, na kung saan ilang katao na yung ginamit ninyo, hindi naman kayo nag-success dun. Nilalagay nyo lang sa alanganin yung mga taong binabayaran ninyo para sa kapahamakan nila. Ngayon, tingnan nyo nga yung nangyari kay Kapeso, kay Dr. Love, kay Redzay, na ginamit din ninyo. Sino yung kinasuhan? Di ba sila? Ang tanong, ngayon na nakasuhan na sila, shoulder nyo ba lahat ng gastusin pagdating sa abogado? Yan ang mahirap sa mga mindset ng Pilipino. Hindi sila masaya at hindi sila natutuwa sa kung ano yung mga magagandang ginagawa ng kapwa nila. Talagang gagawan pa ng aksyon para ikasira ng mga tao na nakatulong sa mga kababayan nila. Kaya yan yung sabi ko, dapat pag-isipan muna ni Atty. Libayan. Huwag siya magpadala sa mga tao nandyan sa likod niya na powerful pagdating sa pera. Yung pera, makikita mo yan. Mai-income mo yan, pero ang dignidad mo at ang lisensya mo bilang abogado, hindi mababayaran yan kapag ikaw matanggalan na ng lisensya. Talagang mga desperado tong mga tao na to na kailangan pa sila yung may galit sa kalingap, naghahanap ng kakampi, nagpapalabas ng pera para lang masira yung mga tao, pero yung nangyayari, failed naman sila. At ang masaklap dyan, nababalikan sila. Kita mo nangyari kay AR, isang sponsor, tsaka si Leo D. Ngayon, sila yung nagsasabi na ganito gawin mo, binabayaran sila, nagbibigay sila ng pera. Ngayon na nagkakasuhan na, kinakasuhan na yung ginagamit nila pang fronty, ano ang nangyari? Nilaglag siya ng mga taong ginamit niya at ang masaklap pa dyan, ngayon na nabibisto na siya sa ginagawa niya, pumunta kay Kuya July, nag-comment siya doon na makiisa sa may ikakaso ng kalingap batay sa kay Dr. Love, tsaka kay Redzane, tsaka kay Kapeso. Diyan pa lang dapat, sa una niyong hakbang, or pang ilang hakbang nyo man yan, malaking aral na sana sa inyo yan na hindi madadala at hindi habang buhay nasasapawan ng pera ang katotohanan at ang kabutihan ng ibang tao. May tendency mga kabady na kung gagawin man yan ni Atty. Libayan, darating at darating din yan sila sa kasuhan.
Sabihin natin na marami siyang pera, ganito, ganyan, na ang tanong hanggang saan ka manindigan sa kung ano yung paratang mo sa Kalingap? Bakit hindi na lang kayo talaga maging masaya sa kung ano man yung meron sa Kalingap? At bakit hindi yun na lang gagawin na instrumento sila para magpalaganap din ng kabutihan? Pero yung sisiraan ninyo, gagawa nyo ng kwento para ikakabagsak nila, yan kayo nagkakamali. Hindi nyo na mababago ang katotohanan na ang Kalingap, ang tunay na paglilingap sa mga taong nangangailangan. At sila, nagbabayad yan ng mga tax. Buwan-buwan or quarterly or yearly, nagbabayad yan sila ng tax nila. So, nasa legal sila. Lalo na may mga permit yan sila kung anong meron sa kanila. Sa palagay ninyo, kung walang permit at illegal yung ginagawa nila, tatagal ba sila ng ganyan kathaba? At darating ba sila sa point na almost 230 plus na yung napabahayan nila? Yung ginagastos nyo pang bayad sa tao, yung mga kadugo nyo na nahihirapan din sa Pilipinas, bakit hindi nyo pabahayan? Bakit hindi nyo suportahan? Hindi yung nilulustay nyo yung pera nyo para lang makasira ng tao. Yan yung mga gawain ng mga taong desperado. Totoo lang mga kabady, nakakalungkot lang na may mga ganyang klaseng tao, gagawin ang lahat para lang mapabagsak ka. Gagawin ang lahat, masisira ka lang. Pero ang masaklap dyan, kahit sino pa yung gamitin nila, hindi nila mapapatumba ang Kalingap. Lalo na't marami nang napatunayan ng Kalingap. Matibay na yung pundasyon nila. Na kung saan kahit saan ka magtanong, saan ka magpunta, naghahangad na sana dito sa lugar namin, sana magkaroon din kami ng Kalingap kagaya ninyo. Na kung saan, kung wala yung Kalingap, wala sanang mga tao na tulungan na naghihirap na kung umasa sa gobyerno natin, nga sila. So yun lang mga kabady yung acting reaction dyan, no? At shout out kay Kuya Federico Santos ng Team Kalingap din. At huwag natin kalimutan mga kabady, suportahan yung ama ng Kalingap, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob, Kalingap Jackie, at sa lahat ng mga Kalingap reactors, Kalingap partners. Huwag natin pabayaan na ganyan-ganyanin na lang sila, lalo na kung wala naman tayong nakikita na mali batay sa kung ano yung mga paratang sa kanila. So, yan lang yung nakaka-proud lang din sa mag-ama na yan kasi kahit anong bato na negative sa kanila, wala silang pakialam. Kung ano yung intensyon nila dito sa social media, tuloy-tuloy lang sila. Kaya nga, sa mga tao ngayon na kung saan na nagamit na nila, sila-sila na naglaglagan, sila-sila na din nagkakasuhan, kasi pala sa pagkakaalam ko, si AR, kakasuhan na din si Dr. Love, tsaka si Kapeso, ang masaklap dyan, si Dr. Love, may tendency na mag-alsa baluta pa yan, baka palayasin pa yan ni Leo sa pamamahay niya. At ang pinaka-exciting part dyan mga kabady, dahil nagkakalat-kalat din yung nanay ni Beyonce. Ang mahirap dyan, opinion ko lang ha, pag hindi tumigil ang pamilya na yan sa mga taong nagtanggol sa kanila, na ngayon, kinakalaban na sila, baka yung mga dating sponsor at tumulong sa kanila at nagtanggol sa kanila, yan din ang kakaso pa sa kanila, maliban kay Kuya Val at kay Kalingap Rob. Hindi imposible mga kabady. Hindi imposible na yung mga dating tagapagtanggol, dating sponsor ni Beyonce, ay hindi din magkakaso sa pamilya na yan. Kaya, Torneli Bayan, sana pag-isipan mo ng maigi bago mo gawin yung hakbang na to. At tingnan mo din muna yung magiging resulta bago ka sumunod sa kung ano yung gugustuhin nila laban sa Kalingap. Lalo na't abogado ka pa naman. Yung mga tao na andyan sa likod mo na nagpupush sa'yo, ngayon ka lang yan sasamahan, pero pag sa oras ng kagipitan, goodbye ka, hugas kamay na yan sila, maniwala ka sa akin. So yun lang mga kabady, yung ating reaction hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagtitiwala at pagsubaybay sa bawat uploads ko. Ingat, God bless, at to God be the glory sa ating lahat.